Hindi daw kayo magkakatuluyan. Ang lamig! Watashi ga otsute. Gahanap kami ng kakainan. What's up, travelers? We're your favorite travel guides. I'm Eka. And I'm Tony, and today we are here in Fukuoka, Japan. Tara! Sabay-sabay tayong gumala! Let's go! Breakfast at hotel. There's salad here, the dressings, hot spring egg. We have mentaiko here, fries, iba-ibang mga ulam dito. Ayan. And then there's salad again. Here naman you can get the yogurt and natto. They also have coffee right here. And bread that you can heat right here. Ayan. This is where you get the rice. And then the soup. Parang miso soup yan. And then the toppings for the soup. You can get it right here. This one is tea. Different juices naman dito. There's orange and vegetable juice, and then ice and milk. Sorry sa mabilisang breakfast tour. Medyo nakakahiya kasi tahimik masyado mga tao dito. And here's my breakfast. Good morning from Fukuoka, Japan! So ngayon, pupunta kami ng Yanagawa. And kung kaya pa ng oras, pupunta kami ng Dazaifu, which is nakapunta na si Cham Eka at buong araw ko natulog nun. Yeah, so it's our first full day here in Fukuoka. Tapos na kami mag-breakfast. May breakfast na ino-offer yung hotel. Nag-avail kami. Pero kayo, when you book your hotel, pwede nyo piliin yung no breakfast. And then when you get here, tsaka lang kayo magbibili ng breakfast stops. Kasi may mga days na baka maaga masyado yung tour nyo. So, para hindi sayang yung breakfast. Kasi like dito sa hotel namin, 7 a.m. yung start ng breakfast. And lalo na dito sa Fukuoka kasi malalayo yung ibang mga tourist spots like yung Dazaifu, Yanagawa, ganyan. So, malamang sa malamang maaga talaga kayo aalasin, hindi nyo na makakain yung breakfast nyo. But on those days na within the area lang kayo, doon nyo bilhin yung breakfast nyo. So, let's go and let's enjoy our first full day here in Fukuoka! Lamig! Pero ang sarap. So, nag-stop muna kami sa Starbucks. Kasi meron na dito sa station. And yung coffee ko na usual coffee ko sa Manila, which is soy white mocha, triple shot, grande. Ayun. 682 yen. Not bad. Halos pareho lang. Bumali ulit kami ng croissant. Ang sarap kasi. Sobrang mura niya ha, for this high quality croissant. Sobrang mura niya. And yung sarap niya, parang walang justice. Para sa kanila, hindi para sa atin. So, nag-decide na ako, favorite ko sweet potato. Ang sarap talaga niya. Plus, they charge you by the grams. So, automatic, pag sabi mo kung ilan, i-weigh nila, automatic nandun na yung price. Siguro kami mas mahal. Kami lang i-weigh. Kami. Okay. So, tumabi lang din kami sa gilid kasi dito sa Japan, bad manners na kumain habang naglalakad. Dito ko sa gilid. Sarap. Punta kayo dito sa Hakata Station. And then, try nyo itong croissant. So, nag-load na kami ng Icoca card, which we got from Osaka pa. And then, we're going to the subway.
Yung train na sasakyan namin, 10:02 pa aalis. So, hindi kami sumakay dito sa kakadating lang na train. So, you have to check your Google Map and then check also the board. So, you also have to check the board kung anong oras yung train nyo. Doon lang kayo sasakay. Paglabas nyo ng station, meron na dyang information doon sa canal boat sailing. So, you take the west exit para pumunta sa boating. We're here na at Yanagawa. Yes, medyo mahaba yung train ride nyo. So, pwede kayo matulog. Yun, sobrang ganda dito. So, chill. It's a chill day for us. Hanapin lang namin yung... Ano hanapin natin? Boat. Yung boat. Actually, nakita ko na siya from the train. So, malapit lang siya from the platform. Siguro mga 5-minute walk. Let's go. Let's go. So, nag-Google Map lang ulit kami. Yanagawa Cruise. 5-minute walk lang siya. So, we're gonna look for the dock. Pagdating sa dulo, may nakalagay naman dyan, Canal Boat Sailing Embarkation Place. So, doon kami pupunta. Malapit na kami. Super lapit lang niya from the train station. My name is Tanaka. Japanese only. 一応ね、カメラ、テレフォン、こうパシャパシャ、OK？ OK。じゃあちょこちょこね、言っていきます。じゃあ今から、アンアワーね、アンアワー。おどこだあとは Philippines. あ、フィリピン。ありがとう。人よか柳川横断節それ横断節 There daw is a samurai house. So itong tour na to 1 hour siya, and dun sa ride may mga spots na tinuturo sila na mga historical spots o kaya shop or factory ng something, like nadaan na namin seaweed factory, and then meron ding miso shop. So this is a very nice tour.4日間も筑後柳川を堀の水にあらさんや柳が招くありがとうございます。Everyone, エコーね、エコー。マイカラオケボックスね。ドラえもん。はい、ありがとう。So done with the boat tour here in Yanagawa, Fukuoka. So sobrang relaxing, and wag nyo tong imimiss sa mga itinerary nyo. Sobrang saya. And then si Tanaka, which is ang captain namin, is siguro 10 times siya kumanta. So good job sa'yo, Mr. Tanaka. Kakaibang experience siya. Yes, and buti na lang talaga ginawa namin to. So nung summer nandito kami, ngayon na sobrang ibang experience.
yung Fukuoka trip namin ngayong winter. So, itong tour na to, actually pwede nyo siyang i-book sa Klook, pero hindi namin ginawa because we didn't know what time we're gonna get here. Kasi sa Klook, you have to choose a time for the ticket. So, medyo chill kasi yung itinerary namin today. Although, alam namin kung anong gusto namin puntahan, since day 1 namin and puyat kami kagabi, hindi namin pinilit na meron kaming fixed schedule today. But yung ride namin is 1,700 yen per person. But again, you can book it through Klook. And if you do, you can use our promo code Job Explorers Klook to get a discount on your booking. Ayun. Actually, iba yung napuntahan namin na boat versus doon sa mga napanood namin na ibang vlog. Apparently, mukhang may iba-iba silang route and iba-ibang boat ride. Kasi parang hindi namin napuntahan yung pinuntahan ng iba. Parang meron siya pang tindahan ng ice cream. Pero kami wala kaming ganun doon sa tour. So, I guess iba siya na route. And then the boat din, yun lang, nakaupo kayo sa floor. So, Akala ko nung una hindi ko kaya. Pero kinaya naman. Kaya naman, pero may time na hindi ko na nararamdaman yung pa ako. So, kailangan adjust lang sa galaw. Pero yung nakita din namin sa vlog, parang nakaupo sila sa bangko. And then may nakita kaming mga boat dito. May bangko. So, eto, hula lang naman. Baka pag winter, iba yung boat. Yun yung nakaupo talaga sa floor kasi may heater sa ilalim. Tsaka parang naka-comforter. Oo. So, I guess lang naman. Tapos nakita namin nakapark dito yung mga boat na parang may bench. And isa pang sinabi ni Tanaka, sobrang ganda daw dito pag spring. Kasi lahat ng trees na dinaanan namin, it's sakura. So, kailangan namin bumalik ulit. Go, go, go! Oh, babalik talaga namin. Target talaga namin din bumalik dito pag sakura. Ay, exciting. So, tara, di namin sure kung saan kami next. Baka mag-Tosu Premium Outlets kami. Or Daisafu. Or kumain muna. Bahala na. So, sa outro nyo na lang malalaman. Mamaya-maya kung ano talaga yung gagawin namin for this day. Tara na! We decided na Dazaifu na lang ang puntahan namin and we're now here. Yes, kasi 3 PM pa kami makarating ng Tosu. 8 PM sarado na siya. Bitin yun. Alay nyo, mag-shopping kami ng mag-shopping. So, another day na lang kami magtutosu. So, Dazaifu na lang. Kasi mas malapit siya. And yun. Ayun. Mas malapit. Kasi alam nyo ba, kung napanood nyo yung unang Fukuoka vlog namin, nung mag-isa ako dito sa Dazaifu, nag-join ng tour, meron ako nakainan na Taiwanese sausage. So, yun yung unang pinuntahan namin. Kasi ang sarap niya talaga. Guys, wala na. Hindi pa maintindihan nung girl kung... Sabi na nagtitinda, ay, nakita niya nung unang hindi niya maintindihan ko anong gusto ni Chab Eka. Tapos pinahita ko yung YouTube video. Tapos sabi niya wala na daw. So, ayun, maghanap na lang kami ng ibang kakainin. Yes. Ang saya-saya dito. Ang daming tao, pero okay lang, malamig kasi. Gahanap kami ng kakainan. Nakakagutom pag malamig. We're gonna try this out. Two? Thank you. Here it is, the mochi with red bean. So, try natin. 150 yen ang isa. So, right, medyo mainit. Ang sarap. Ang sarap. Ayun, tsaka may kayo sa mochi and sa red bean. Tapos parang toasted, medyo toasted, no? Kabagong luto nila ibibigay. It's really good.
Try nyo ito dito. Dasay po. This is pasok. Sa mga... Oh, shit. Guys, ang dami ng tao. It's 3 p.m. And ang dami ng tao papunta lahat sa Tenmango Shrine. So we're here na sa entrance ng Tenmango Shrine. And if you can see, meron ditong mahabang pila. Because, let me show you, sa dulo ng mahabang pila, there's a statue of a bull that they say brings good luck if you touch their head. So, lahat yan sila nakapila para magpa-picture at mag-touch ng head ng bull. We're now here at Tenmango Shrine. Yes, ito na yata yung dulong-dulo. Pero marami pang pwedeng puntahan dito sa paligid ng shrine. And meron kaming nadaanan na dalawang pulang bridge. And ano nga ang meron doon, Beshi? So legend has it, couple kayo na hindi pa kasal, huwag kayong dadaan doon ng sabay. Kasi hindi daw kayo magkakatuluyan. Ayun. So marami pa doon sa loob, may pupuntahan pa kami, sleepin pa namin doon. Tara, sama kayo. Tara! So, ito yung isa pang bull. Pero maliit lang siya. Pero dito, walang pila. So, kung di kayo nakapila dun sa isang bull na swerte daw, pwede kayo dito. Si Chab Tony dito lang muna. Aba kasi ng pila dun sa labas. So, ito naman daw, pag hinawakan nyo yung head ng bull, you'll receive good luck. Uy, talaga? Or good fortune. You'll receive good fortune. Oh, suswerte na tayo. Hanggang 2050. Dito sa side naman na to ng Dazaifu Tenmango Shrine, andyan yung mga charms. So, you can buy a charm for whatever your prayer is. Meron dyan for good luck, good health, wealth, pwede rin for studies, for love, love life, ganon. So, ayan, yung price range niya, may 1,000 yen, 1,500. Ayan. Mga iba-iba yung charm. Doon sa previous vlog namin, I mentioned about this. So, meron siyang prayers din sa loob. Mga paper na may prayers, petitions. So, it's sa loob pa may, if I remember correctly, dun sa tour before, it's a plum garden. Meron din ditong cafe where you can get green tea, coffee, and sweet cafe. Pero syempre dahil winter ngayon, kalbo sila at this time. Ano to mga plum trees to? I think so. Hindi na umabot dito. So, sa loob din, may CR. Ayan, dun sa may mga plum tree. Feeling ko yung iba dito, sakura. Hindi ko lang sure. Ayan, so kung gusto nyo mag-CR, meron dito sa loob ng temple. Guys, tignan nyo yung tiles dito sa Dazaifu. Ang ganda. Nice. Ayan, pabalik na kami sa train station. We're gonna go back to Takata and look for Kakain na naman. kakainan and Ziyu. Our favorite store.
Jajapan talaga kami para sa GU. Hindi pwedeng hindi. It's non-negotiable. Okay. So, we'll take the train again. Going back to Hakata Station. Andiyan na yung train. It leaves at 3:36 and it's now 3:25. So, mag-aantay pa yan. Buti sakto kami. Kakahanap sa GU. Nagutom kami. Tara, di pa tayo nag-lunch, no? Hindi pa din kasi pala kami nagla-lunch. Hinanap muna namin yung GU, tapos sa paligid-ligid. Nahanap namin tong Rakuten tea. Para siyang, hindi, parang yakinik, oo. Actually, di talaga namin alam kung ano to. We're just going with the flow. Tapos na-research namin kung ano yung sa menu nila. Para siyang intestines or innards, so hopefully it's good. Kinuha lang namin yung most popular or yung highly recommended nila. Per set, it's parang may set na siya na meat and then may side dishes, ganyan. Okay, so ito siya. Kinuha namin yung most popular, 2,850 per person. So, it's a Matsunabe Monzoku course. So, ayan. For hot pot siya, bale. Hakata mochi pot. Tapos, yung mga side dishes niya, merong kimchi, mentaiko. Mentaiko is parang red caviar. So, eto siya. Hindi namin alam kung anong pinapasok namin, pero mukha namang masarap. Tsaka guys, feeling namin popular siya kasi sobrang daming table. Ayan, ang dami pang table dun sa likod, pati sa labas. Although, alanganing oras kasi ngayon, kaya hindi masyado. Pero, ayan siya. So, it's a hot pot. Tapos, meron tofu. Ito yung sinasabi ko na parang red caviar daw. And then, kimchi yung isang pinili namin na side dish. Pero medyo maputla yung kimchi nila. Sana masarap. Tapos yung noodles, unlimited. So, yun siguro yung kanin natin. Tapos nag-order lang kami ng... Actually, kami nag-order ng water. Kasi sana namin water. Pero dahil di kami nagkakaintindihan, okay na lang din bottled. And then, may mga chilies, salt, pepper. Ayan. So, there. So, ayan. Say hi! Masarap! So, ganyan siya. Tapos yung broth niya. Sobrang sarap! So, guys, kakaibang experience siya. Pero sobrang sarap. So, may mga laman loob. May gulay, like this one, cabbage, and then may tofu. Ayan nga, yung parang raw. And then we got kimchi. Hot pot siya na sobrang bagong experience for us. Pero ang sarap talaga. And then I did more research. Sa Fukuoka lang siya meron. Or at least it was born in Fukuoka. So good. Ayan, nilagay na namin yung noodles. Sobra lalo siyang sumarap. Para siyang kakaibang klaseng ramen. So good. Tapos medyo dumadami na yung tao. Parang mga barka-barkada yung... Lahat sila may beer eh. Kami lang yung bottled water. Because we're eaters like that. Anyway, nagpa-review din sila sa Google. Eh dahil maganda naman yung experience, nireview namin sila. And they gave us a free bag. O, diba? Parang naisip nila magsha-shopping talaga kami. Are you having fun? Sobra. Sarap din ako sasalita eh. Galit-galit na nga kami. The name of the place is Rakutenchi. You should try this. Pagpunta nyo dito. Sarap, sarap talaga. Para siyang sukiyaki na hindi. Parang ganun yung lasa niya. Tapos maanghang siya. Pero yung anghang niya, hanggang bibig lang yung anghang. Pero sarap. Can't stop saying it kasi ang sarap talaga. So, yung bill namin dito, 6,880. Pero tingnan nyo naman. Tapos may libreng Felix Takat. Ano siya? Bababulong. Parang gum daw. Yan. Nice. Done na kami with lunch, late lunch, or snack. Hindi namin alam kung early dinner ba to. Pero grabe, ang sarap. May spice siya, pero hanggang bibig lang. So, hindi naman gumuguhit sa lalamunan. And sabi nga ni Chab Eka sa akin kanina, hindi masama mag-try ng bago. Paminsan-minsan. So, ito ang ganda na experience namin.
Kasi you'll never know what you're missing kung hindi ka magta-try. And etong patunay, sobrang it's a pleasant surprise yung sarap niya. Hindi lang nga siya ganun kamura, but okay lang. You pay for the experience and sulit naman yung bayad sa kanya. 6,880. And hindi sila naman mag-English, pero tinatry nila, natulungan ka. Tapos kanina, hinahalo ko yung pagkain namin, lumapit sila na yung naghalo. Siguro sa nakita nila, nahihirapan kami. Pero dinadahan-dahan ko kasi ako matapon sa akin at kumukulo siya. Tapos yung noodles, nung nilagay na namin yung noodles, mas sumarap pa siya. So, para talaga siyang, I can compare it to sukiyaki. Yun na yung closest na, pero mas masarap. Well, hindi ko naman masabi pala mas masarap. Basta try nyo. So, try nyo dito sa Rakutenchi in Hakata, Fukuoka, Japan. Yes, dito lang daw meron yan. So, don't miss it when you're here. So, done with full day 1 here in Fukuoka, Japan. Pwede pala na ulitin mo yung same activity but experience it differently this time. Iba kasi yung weather, iba yung kasama. Dati for strangers yung kasama ko nung pumunta akong Dazaifu. So, at least nakapunta na ako ngayon Dazaifu. Maraming tao, pero it doesn't matter kasi sobrang lamig. So, ang sarap talagang mag-ikot-ikot. Yeah. Tapos na-enjoy ko din talaga yung boat ride sa Yanagawa. Ang saya niya, parang simple lang eh. Simple lang. Quiet lang yung buong place. Tapos kakanta lang si Kuya pagka trip na niyang kumanda. Siguro ilang mga 5 to 6 songs. 5 to 6. Ang dami niya kanta din. And meron pang anime. Nakakaaliw. Sobrang nakakaaliw. Tapos tinuturo niya yung mga places na ito, historical ganyan. Ito, bahay ni ganyan. Tapos mga unagi restaurant, mga miso soup, factory. So, sobrang relaxing niya. Medyo challenging lang yung pag-upo sa boat kasi nasa sahig. So, nung una, medyo alanganin kami kasi medyo mahirap umupo sa sahig hanggang sa hindi na maramdaman ni Chapeka yung paa niya. Kung makakatayo pa ako, pero andito na ako ngayon, di ba? So, nakatayo naman kami ng matiwasay at natapos naman namin yung boat ride na masaya ang mga puso namin. It was really a good experience. Kasi hindi mahirap mag-commute from Hakata going to Yanagawa and then Yanagawa to Dazaifu. So, pwede nyo rin gawin yon as one full day na DIY. Yun lang, after Dazaifu, nagpunta kami sa Hakata, doon na kami nag-dinner. Pero wala ka na masyado magagawa din kasi syempre pagod na. So, after dinner, umikot lang kami sa, para siyang big camera pero hindi. Yodobashi camera. Ayun, Yodobashi. Yun. Pero wala, sobrang laki. Tapos hindi din naman ganun kamura. So syempre, ang init, naka-heater siya. Naka-ilang layer kami ng suot. So, medyo sumama yung pakaramdam ko kasi from malamig, biglang init. So, yun lang ang i-ready nyo yung katawan nyo kasi mga establishments mainit, tapos paglabas mo malamig. So, talagang dapat malakas ang resistensya mo dito. Tapos yung dinner/lunch namin, nagulat kami kasi first time na mag-try ng ganong klaseng food. Actually, kanin yung hinahanap namin eh. Pero okay lang na hindi siya kanin kasi ang sarap niya talaga. Super. With the noodles na nilagay. So, halos ubos. May konting natira kasi hindi ko na rin kayang ubusin. Ayun, so kami, satisfied. So if you like this video, follow us on our social media account. TikTok, Facebook, and Instagram. And don't forget to comment, like, and subscribe! Hanggang sa sunod na gala! Paalam!